Catalina, Consolacion, Epifanio, Lorenza, Apolonia, Edilberto, Randy, Adelina, Conchita, Sergio, Maura, Alfredo, Mara, Queen Rayan, Mary, Ira. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Erlinda, Aurora, Luis, Rodolfo, Arsenio, Perla, Mario, Pascual, Victor, Lourdes, Clarita, Rosalina, Oreste, Modesta, Cecilio, Arsenio Jr., Perla, Lydia, Christopher, Lydia, Josephine, Vicenta, Cerilo, Genoveva, Salvador, Maria, Melencio, Pedro, Leonora, Gloreto Sr., Angelica, Rosito Sr., Florentino, Natividad, Narciso Sr., Narciso Jr., Dolores, Corazon, Teresita, Jose, Lourdes, Elvira, Sabelino, Maria, Ponciano, Seferino, Silvestre Sr., Leonie Boy, Teopilo, Perfecta, Calixto, Flavio, Eufronia, Graciano, Tudoro, Valeriana, Josephine, Jocelyn, Benaventura, Segundina, Patricia, Soledad, Agustin, Tia Luz, Mauricio, Mercedes, Ernesto, Tasing, Belia, Cipriano, Conching, Lydia, Esteban, Felipe, Samuel Jr., Basilisa, Adel, Teodoro, Rosalinda, Herman, Erning, Damian, Johnny, Bong, Eddie, Larry, Hilario Jr., Hilario Sr., Pasita, Napoleon, Proserpina, Remy, Nonilon, Fe, Monica, Lisa, Lucena, Aida, Angeles, Cesar, Charity, Lilia, Rudy, Arthur, Mirai, Sita, Ella, Elsa, Alfredo, Merlin, Mike, Leonilo, Leonarda, Richard, Vicente, Concepcion, Danilo, Eric, Luis, Felisa, Santiago, Apolinario, Dominga, Jose, Hilario, Paula, Adela, Lope Jr., Patricia, Merenciana, Dolores, Francisca, Enorata, Serapion, Rufino, Antonio, Maria Rodel, Alvin, Vivencio, Elvira, Melin, Ramon, Robinson, Nicanor, Rebecca, Ofelia, Alfredo Sr., Carlota, Reverenciana, Diana, Lily, Ena, Jose, Manuel, Aurelio, Dominica, Nardo, Noel, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anicheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Enusaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Janovielca, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito Jr., Normelito Sr., Sita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Rachel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro, Lilia, Fernando, Emerson, Ernesto, Adriana, Benjamin Sr., Patronilo Jr., Mariano, Lourdes, Natividad, Joel, Guillermo, Gondelaria, Bernadita, Ronald, Marcelo, Jofista, Dante, Christian at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin natin sa ating mga panalangin ng pasalamat in Bea and Marinel de Leon, Gilmar Labagis and Family, EPCN Cameda Medical Center, Christus, Halbuna and Family, Grace Lado, Encarnacion Family. Para sa ligtas sa paglalakbay ni Mange de Leon, para sa kagalingan ni Felicitas Guansing, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Arnel, Aurita, Lucino Sr., Lucino Jr., Zoila, Spiritu, Aida, Jimmy, Manuel, Wilma, Zenaida, Celestino Sr., Teodora, Leonora, Dominga, Celino, Alona, Benaventura, Edgardo, Dominga, Jose, Francita, Crescencio, Oliana, Maximo, Pedro, Victoria, Alan, Policarpio, Alfred, Herman, Eliseo, Manuel,
Maxima, Arcelio, Timoteo, Arnulfo, Crisanto, Baby Ren, Antonio, Limuel, Fernando, Persila, Venus, Erlinda, Pedro, Zuz, Carmelita, Marcelino, Rosendo, Pastora, Ernesto, Anastasia, Marie Angel, Macarius, Florentino, Mauricio, Benjamin, Martha, Juanito, Maria Pasita, Antonio, Romana, Ignacia, Norma, Rafael, Salvador, Salvacion, Iluminada, at ni Jose. Gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Neil, Norma, Mateo, Jonathan, Antonita, Domingo, Estrella, Jordan, Sergio, Sebia, Jemmy, Omega, Hubito, Juanita, Linda, Wilfredo, Hanilet, Carlos Sr., Lernito, Gaudencio, Paula, Francisco, Renila, Potenciana, Crisanta, Rosendo, Ralph Allen, Salvacion, Margarita, Gonzalo, Shirley, Ruby, Zion Jet, Aurora, Matilde, Luis, Joel, Manuel, Romulo Sr., Rosalinda, Clarita, Noel, Felahia, Julio, Nestor, Napoleon, Daisy, Buen, Ruperto Sr., Vergenes, Samuel, Reynoso, Elpidio, Teodoro, Marcela, Teofila, Teodoro, Eustacio, Sabas, Damiana, Eddie, Ending, Porfirio, Sofía, Enego, Inocencio, Ilioteria, Pablito, Angela, Visitacion, Carlos, Ricardo, Rosita, Susan, Cora, Edwin, Grace, Tiburcio, Ogie, Eddie, Tony, Robert, Rene, Roman, Rafaela, at Rudy. Ilan lamang pong pabatid. Malugod po namin ibinabalita na sa darating po na ika-15 ng Nobyembre sa ganap na alas 10 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil mula 12 taong gulang pataas. Binyagan sa simbahang Katolika ay maaari na po kayong makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para magparehistro dalang baptismal certificate o sa ating mga katikista para sa karagdagang impormasyon. Ang katikesis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na ika-8 ng umaga sa 2nd floor multipurpose hall. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, itinakda sa Dioceses ng Malolos ngayong buwan ng Nobyembre ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala.
Magandang araw po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay ika-2 ng Nobyembre, paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Linggo ng Pondo ng Pinoy. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kay Jesus matatagpuan natin ang pag-asa maging sa kabilang buhay. Liturhiya. Sa tradisyong Hodeo-Kristiyano, ayon sa ikalawang aklat ng Makabeo, ang paggunita sa mga yumao ay nararapat. Kasunod ito ng kapistahan ng lahat ng mga banal na nagsimula sa panahon ni San Odilo sa monasteryo ng Cluny at pinatupad ni Papa Benedicto XV noong 1915 para sa buong simbahan. Sa kasalukuyan, iminumungkahi sa mga mananampalatayang dumalaw sa sementeryo sa alinman sa 8 araw upang ipagdasal ang mga yumao para magkamit ng indulhensya plenarya. Turo ng simbahan, ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na lumalakad kasama natin sa buong buhay sa daigdig ay nagsimula noong tayo'y binyagan.
Ang lahat ay nagsimula sa ating binyag at hindi magwawakas. Hindi kamatayan ang huling salita. Ang huling salita na nagbubukas ng pintuan sa walang hanggan at sa kagalakan na nanatili ay ang pagkabuhay ng Panginoon. Mula sa Death Never Has the Last Word ni Papa Leon, 14. Tayo po ay natitipon ngayong araw bilang pagdiriwang sa kapistahan ng lahat ng mga santo at pag-aalala sa mga yumaong Kristiyano. Ito ay araw ng pasasalamat at paggunita sa lahat ng mga banal, yaong mga taong naging tapat sa Diyos, nagmahal sa kapwa at nagsilbing liwanag ng pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang mga buhay ay nagsisilbing paalala sa atin na ang kabanalan ay hindi lamang para sa piling iilan, kundi para sa ating lahat, sa bawat isa sa atin na nagsisikap magmahal, magpatawad at gumawa ng kabutihan araw-araw. At bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, atin pong masasaksihan ng isang espesyal na parangal o pagkilala sa mga banal. Ating kikilalanin ng ilan sa mga santo at santa ng ating simbahan na nagsisilbing inspirasyon sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Jesus. Ginampanan ni Nadine Rones. Kapistahan, 8 ng Setyembre. Sa pagbibigay ni Maria ng kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos, nagkaroon ng katuparan ang gawaing pagliligtas ng Diyos sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ang kanyang kwento ay walang hanggang paalala ng halaga at mga biyaya ng pagkadisipulo. Inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga tagasunod ay maninindigan sa mga paanyaya na ipinaaabot niya sa kanila. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Ginampanan ni Aaron de la Cruz. Kapistahan, 28 ng Oktubre. Si San Judas ay isa sa 12 apostol, kapatid ni Santiago na anak ni Alfeo. May kita siya sa Ebanghelyo bilang isang tahimik na tao na tila hinahangad na ipagkaloob ang buong pagkatao kay Kristo. Bilang patron ng mga walang pag-asa o nawawala ng pag-asa, ang buhay ni San Judas Tadeo ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga nahihirapan sa mga pagsubok. Siya ay kumakatawan sa pag-asa, na sa pagharap sa tila hindi malampasang mga balakid, lagi pa rin mayroong paraan upang magpatuloy. At ipinaalala sa atin na ang pananampalataya at debosyon ay makatutulong sa atin upang malampasan maging ang pinakamalaking mga hamon. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Agustin. Ginampanan ni Phoenix Amadeus Valdez, Carl Jacob Miranda, at Troy Dominic Santos. Kapistahan, 28 ng Agosto. Si San Agustin ay kilala bilang santo na dati maraming bisyo at makasalanan, ngunit nagbagong buhay at naging obispo. Sa kabila ng pagiging makasalanan, hindi pinabayaan ni Santa Monica na kanyang ina na lubusang matalo ng kasamaan ang kanyang anak. Hindi
Muli sumuko si Santa Monica na ilapit ang kanyang anak sa Panginoon at siya'y hindi binigo nito. Naging obispo si San Agustin ng Hippo, Africa. Nagsulat siya ng mga aklat sa pananampalataya. Itinuro niya ang halaga ng pagdarasal sa mga yumao at sa mga santo. Higit sa lahat, tinawag siyang doktor ng grasya sapagkat nilinaw niya para sa simbahan ang kahulugan nito. Si San Agustin ay kabilang sa mga ama ng Santa Iglesia at doktor ng simbahan. San Agustin ng Hippo, ipanalangin mo kami. San Agustin, ginampanan ni Carl Jacob Miranda at Troy Dominic Santos. San Agustin na ginampanan ni Troy Dominic Santos. Sila po ang ilang sa mga santo at santa ng ating simbahan na nagsilbing inspirasyon sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sila ay ginampanan ng ilan sa mga estudyante ng La Consolacion College, Valenzuela. Palakpakan po natin sila. Ginampanan ni Ayla Zandra Velardo. Kapistahan, ika-27 ng Agosto.
Si Santa Monica ay ang ina ni San Agustin ng Hippo. Ikinasal siya kay Patricio na isang pagano. Ang buhay niya bilang asawa at ina ay hindi naging madali at punong-puno ng sakit at hirap. Isa sa mga pagdurusa na kanyang naranasan ay nang maligaw ng landas ang kanyang anak na si Agustin. Gayunpaman, hindi tumigil sa pananalangin si Santa Monica. Naging masigasig siya sa pagdarasal hanggang sa tuluyang magbagong buhay at magbalik loob si San Agustin sa Diyos. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sa araw pong ito, sa linggong ito, ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin, pinakakahulugan ng ating pananampalataya sa kasamahan ng mga banal na ang ating pakikinig sa Diyos at sa isa't isa ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga dinadalisay pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa pagtitipon natin sa banal na Eucharistia na iniaalay natin para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin natin silang makapiling nawa ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Mga kapatid, upang marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang,
aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nag-alay si Judas Macabeo sa templo ng Jerusalem para sa pantubos ng kasalanan ng mga yumao, sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Macabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal.
Tanglaw ko ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Isang bagay lamang ang aking mitiin. Isang bagay ito sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko. At iyawang patnubay niya ay mata mo. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan. Naigagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa Kanyang kalinga. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol San Pablo na hindi na tayo maihiwalay maging ng kamatayan sa pag-ibig ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin
sa pagmamahal ni Kristo, ang paghihirap ba, ang kabigatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng mamangmahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroron ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Alam po nyo, mga ilang linggo na lamang at tatapusin na natin ang tinatawag na kalendaryo ng ating inang simbahan, yung liturgical calendar. Ito rin ang hudyat ng pagtatapos ng Jubilee Year 2025 na ang tema, kung maalala po nyo, yung manlalakbay ng pag-asa, Pilgrims of Hope. Kung paano na sa pagtatapos, at alam din natin na sisimulan natin yung bagong kalendaryo na sa pamamagitan ng ng Adbyento at yung panahon ng Kapaskuhan o yung pagsilang ng ating Panginoon, ang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin na siyang ating buhay.
Subalit kung paano na sa pagtatapos ng taon, inaanyayahan po tayo ng ating inang simbahan na huminto sandali at magnilay sa isang katotohanan na hindi maiiwasan ninuman. At ano po ito? Ang kamatayan. Kung paano na bago natin simulan, o sabi nga, ipagdiwang ang simula, hinihiling ng ating inang simbahan na tanawin natin ang ating wakas. Habang papatapos ang taon ng liturya, pinaalala po sa atin na bawat paglalakbay, kasama natin kung paano ay daraanan natin o daraan tayo sa kamatayan. At mga kapatid, sa araw na ito, na ating ginugunita ang araw ng mga mahal natin sa buhay, inaalala natin ang mga kaluluwa, hinaharap din natin ang misteryo ng kamatayan ng buong pananalig at walang pangamba. Inaalala po natin ang mga nauna na sa atin ng buong pag-asa at walang kalungkutan. Sa katunayan, kahapon, siguro hanggang ngayon, magtutulos tayo ng kandila. Tayo nagsisimba, nag-aalay ng banal na misa. Bumisita at maaaring hanggang mamaya sa mga puntod. Ito'y mga tanda ng ating matibay na pananampalataya at pag-asa na ang mga namatay kay Kristo ay hindi nalilimutan. Sila ay nasa mga kamay ng Diyos. Alam po ninyo, nakalulungkot lamang at siguro napansin po ninyo, pag pumasok ng buwan ng Nobyembre, dahil yun nga, unang araw, kalawang araw, All Saints Day, All Souls Day. Kung napansin po nyo lahat, kung binubuksan po nyo yung television, yung TV, sa social media, paggrabe yung pananakot, lahat ng itsura ng kadiliman, ng takot, ng karahasan, katakot-takot na itsura ng mga bagay-bagay. Kaya nga maraming mga tao, ang panahon ito panahon ng pagkatao, kahit yung mga palabas. Sabi ko nga, kahit yung pati mga seryosong mga newscasters, nakapahang Halloween party na nakatatakot. Yung mga ghost town, talagang ganun siguro dahil komersyalismo. Pero ang problema, maraming mga tao ang iniiwan sa isip, kalooban, pagkatakot. Pangamba, para bang walang kasiguruhan. Nabanggit ko nga po, may isa akong kaibigan, ting makakausap ko sa telepono, takot, pangamba. Father, mga nangyayari sa ating paligid, yung lindol, yung bagyo, paggrabe ng paggrabe. Tapos nandyan yung mga predictions. Ewan ko kung tinutunghayan nyo. Ano yung mga hula na mangyayari sa mga susunod na panahon. Yung mga mamamatay na mga celebrities at kung ano-ano pa. Talaga namang halos ma-depress. Yung sabi ko, baka mauna ka pa. Kaiisip mo. Dahil sa mga lahat ng yan. Pero ito nga ba ang tunay na larawan ng ating hinaharap? Sa katunayan po, ito po dahilan kung bakit ang ating inang simbahan naglaan kung pwede sa mga araw na ito nang inintroduce po yung Parade of Saints. Mamaya po, merong ilan tayo na bagamat wala pong Parade of Saints, ilang sandali, ipakikilala sa atin yung ibang mga santo na inilalarawan, kinakatawan ng mga nakokostyum ng mga bata rito na mula sa
La Consolacion College, mga estudyante, talaga nag-effort po sila. Na nandito sa ating harapan. Meron ata mga obispo at Santo Papa na nandito. Pero para lamang ipaalala sa atin ang katotohanan na hindi kapahamakan, hindi kadiliman, hindi kaparusahan ang ating kinabukasan. Mga kapatid, ano nga ba? Ano ang kamatayan? Bakit nga ba bakit kailangan tayong mamatay? Ilan lamang to sa mga tanong na malalim nating pinag-iisipan. Ang mga sagot, hindi madali. Hindi madali sapagkat ang mga tanong na ito'y, sabi nga yung tanong na isang bagay na masakit at nakababahala. Hindi madali sapagkat ang ano, ang bakit, at ang paano ng kamatayan nagdadala sa atin ng kawalang kasiguruhan, ng pagdududa. Sabi nga, isang misteryo, isang hiwaga. Para itong isang dula kung saan may maliit o walang ensayo. Ang kawalang kasiguruhan ng kamatayan ay damdamin nating lahat. Sino nga ba sa atin ang nakasisigurado o nakakaalam ng mangyayari? Ano ang magiging pakiramdam? May mararamdaman ba tayo? Malalaman ko ba kung ano ang mangyayari? Tunay na ito'y isang hiwaga, isang misteryo. Subalit bilang mga Kristiyano, pinangahawakan natin ang ating pananampalataya na sinasabi natin ang nasa likod ng himlayan. Sa totoo lamang, ipinahayag po natin ito tuwing tayo makikisap sa pagdiriwang ng banal na misa. Ano po ang sinasambit natin? Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, palagi nating alalahanin na ang buhay natin ay paglalakbay na. Ang langit ang tunay nating patutunguhan. Manatili tayong tapat sa Diyos at sa Kanyang mga utos at ipagkatiwala natin sa Diyos sa Kanyang ganap na kalooban at ganap na panahon na magbibigay na sa atin ng kapanatagan na harapin ang kamatayan. Kapag minarapat ng Diyos na tayo tawagin sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, patuloy na gumawa tayo ngayon sa buhay natin sa lupa. Umaasang gagawin natin yung pinakamabuti. Gawin natin yung tama at gawin ito sa tamang dahilan. Sabi nga po, may kasabihan sa Ingles, death is our gateway to heaven. Ang kamatayan ay ang ating daanang pinto papunta sa langit. Kung gayon, bakit magdudulot ito sa atin ng takot at pangamba? Dapat mas lalo pang itong magbigay sa atin ng lakas ng loob, iba yung pagtitiwala at pag-asa na hindi mauwi ang lahat ng ating mga nararanasan sa buhay natin sa kasalukuyan. Ng paghihirap, ng pagpapakasakit, pagkikahos, mga karanasan ng kahinaan sa isip man o sa katawan, sa mga karamdaman
na ating nararanasan, lahat ng ito dapat magbigay sa atin ng daan upang harapin natin ang tunay nating kahinatnan. At ito'y walang iba kundi kasama ng mga banal, kasama ng mga nauna nating mga yumaong minamahal sa buhay, sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong ating inaalala ang ating mga yumaong minamahal sa buhay, inaanyayahan din tayong pagnilayan ang hantungan ng ating paglalakbay dito sa mundo. Tayo'y mga manlalakbay na dumaraan sa buhay na ito. Hindi upang, sabi nga, lamunin, kainin ng kamatayan, kundi upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwang nasa purgatorio ay tanda ng ating pagmamahal at pananampalataya sa awa ng Diyos. Nagsisindi tayo ng kandila, hindi lamang para sila'y gunitain, kundi upang ipahayag ang tagumpay ng liwanag sa gitna ng dilim. Mga kapatid, sama-sama tayo na humarap sa katotohanan. Katotohanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may 3 araw na buhay na magmuling, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto, tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya din ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na taong, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Tulungan natin ang ating mga panalangin, ang lahat ng namayapa, lalo na mga binyagang tulad natin, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang nasa lupa, naway hindi makalimot sa simbahang naghihintay sa kalwalhati ang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang naglilinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag ng Diyos na hinahayag ng purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao dahil sa bagyo, lindol, sakuna, at bahang dulot ng depektibong flood control projects o ghost projects, at ang kaluluwa ng mga di nakakilala kay Kristo, naway magkamit ng katarungan at habag ng Panginoon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating indulog ang ating mga espesyal na kahilingan, pag-alala sa mga yumao nating minamahal sa buhay. Kasama na rin yung lahat ng mga pangalang nakatala dito sa altar. Ama ng buhay, inihabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluhating muling pagkabuhay ng iyong anak, na aming manunubos na nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Dahil sa iyong kapasyahang, kaya kami isinilang. Dahil sa iyong kalooban, kaya kami nabubuhay. Dahil sa iyong kahatulan sa aming sala at pagsuway, kaya kami ay pumapanaw. Dahil sa iyong pagmamahal,
ang iyong anak na namatay upang kami mahatian ng iyong pagkabuhay. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagan at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang aming mga yumaong minamahal sa buhay na inaalala namin sa loob ng banal na misang ito. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo tagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Mga kapatid, sama-sama tayo taglay ang buong pagtitiwala at pag-asa. Tumawag tayo sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at kaya mo kami sa lahat ng Iniling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, siya ang ating hantungan.
Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, nang may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Nihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningding. Pangunangan sa pagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsad ng proyekto na tinawag na Journey of Faith, Raffle for a Cause. Ang layunin po ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng ating bagong Adoration Chapel, kung saan makakatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santisimo Sacramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket po ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataon na manalo ng mga sumusunod. First prize, brand new Toyota Vios. Second prize, Honda motorcycle. Third prize, e-trike, at iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsasama-samang pagtutulungan, ay nananalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos, parokya ng San Isidro Labrador. Share a blessing and be blessed. Meron na pong mga available tickets sa labas ng simba. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa puntong ito ay ating pong ipagkakaloob ang sertipiko ng pasasalamat at simpleng regalo bilang pagkilala sa mga nagsipagganap sa ating pagdiriwang ngayong araw. Ang mga sertipikong ito ay simbolo ng aming taus-pusong pasasalamat sa inyong oras, sakripisyo at walang sawang suporta sa gawain ng ating parokya. Sa pagtawag po ng inyong pangalan, inaanyayahan po namin kayong lumapit sa harapan upang tanggapin ang pagkilala. Inaanyayahan din po namin Reverend Monsignor Alberto Vergara para po sa pag-award ng certificate.
Ang representative po ay nagmula sa La Consolacion College of Valenzuela. Kasama po natin ang gumanap bilang Mama Mary, Nadine Rones. Gumanap bilang St. Jude Tadeus, Aaron de la Cruz. At gumanap bilang San Agustin, Phoenix Amadeus Valdez, Carl Jacob D. Miranda, and Troy Dominic D. Santos. At gumanap naman bilang Santa Monica, Isla Sandra Velarde, and Javian D. Reita. Muli, maraming salamat po sa bumubuo ng La Consolacion College of Valenzuela na nagpadala ng kanilang kinatawan. Ang inyong presensya ay tunay na nagpapakita ng pagkakaisa at pakikiisa sa layunin ng ating simbahan para sa simbahan. Sa ngalan ng San Isidro Labrador Parish, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga tumugon, sumuporta at nakibahagi sa bawat bahagi ng ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sana nga po yung sa mumunting paraan ng mga batang ito ay maging inspirasyon na ambisyonin nating lahat na maging banal, maging mga santo at mga santa. Maraming salamat po. At doon po sa yun na nga po, ninanais na komisyon ng ebanghelisasyon na makaliko ng pondo para sa pagpapagawa ng Adoration Chapel. Yung pondo sa gusali sa likuran ninyo, para sa, yun na nga po, nakapatente ang Santissimo Sacramento sa mga nagnanais na maglaan ng oras sa panalangin, at pagninilay dito sa simbahan. Nakatulong na kayo at maring manalo pa po. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, manalig kay Jesus, na daan, katotohanan at buhay. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahaya kanyang pagkalinga at tabag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong igahang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at katuluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na't ipahayag